presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord.
pag-ibig. Lumapit sa kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Siya'y tapat sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya'y pinakaloob, ano pang hindi niya ibibigay. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya'y di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Good morning, Jesus! Welcome to Awit ng Pag-ibig, CSM Edition. Rise, Jerusalem, and shine like the sun, for the glory of the Lord is shining on you. Arise, Jerusalem, and shine like the sun, for the glory of the Lord is shining on you. Nations shall be covered by darkness, but the light of the Lord is shining on you. The brightness of His presence shall be with you. Nations will be drawn to your light, and kings to the dawning of a new day. Arise, Jerusalem, and shine like the sun, for the glory of the Lord is shining on you. Arise, Jerusalem, and shine like the sun, for the glory of the Lord is shining
shining on you. For the glory of the Lord is shining on you. For the glory of the Lord is shining on you. Ayan. Ayan, thank you Lord po and good morning sa lahat. Good morning po. Ayan, so live tayo ngayon, batiin muna natin ating mga live viewers. So good morning po kina Sister Lorna Pehi, Sister Eloida Akayan, Brother Luisito Belmonte, hello po. Ayan. Ayan. Good morning din po kay Sister Carmen Sebastian, Sister Celing Mendoza, Sister Celing Mendoza, Sister Lolit de Guzman, and kay Sister Tere Orubia. Good morning po. Ayan, good morning po. Good morning po kasi na Sister Connie Caudilla ho. Yun. Hello ma'am. Hello po kina Brother Norberto Dondoyano, Sister Sele Secondo, Sister Sally. Hello po. Good morning po, Sister Good morning Sally. po. Hello po kina Brother Rod Mercado. Ayan, Sister Eileen Encarnacion. Ayan. Good morning din po kay Sister Rona Bongolto. Good morning, Sister Rona. Sister Eileen Encarnacion. Sister Shane Sanyosa, hello po. Good morning po Good sa morning mga core members din po natin. No? Good morning po. Ayan, good morning po. Good morning kina Brother Villanueva, Dante Villanueva. Hello sa mga CSM sa iba't ibang dako. Hello po kina Brother Enol Nokum. Uy, morning Ayan. din. Good morning po kina Sister Nene Awang. Ayan po. Ayan. Good morning din po kay Brother June Magigad. Sister Nelia Rada Galvez. Ayan. At marami pa pong iba na nanonood Opo. sa atin ngayon. Good morning po mga kapatid. Good morning po. Sige, Sister Esa, pwede ka bang mag-opening? Pwede naman po. Ayan, mag-pray na muna tayo mga kapatid. Ayan. Lord, we praise you, we glorify you, Father. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw, Lord, na ibinigay niyo po sa aming lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan, Lord, na ipinagkaloob po ninyo. Maraming salamat, Lord, sa opportunity muli na makapaglingkod sa iyo, Father. Lord, samahan niyo po kami, gabayan niyo po kami, Panginoon. Kayo po magbigay ng wisdom, Lord, sa lahat ng sasabihin namin sa araw na ito, Panginoon. Ikaw, Panginoon, lamang ang mabibigyan ng kaluwalhatian, Lord. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. And good morning, everyone. So this will be our last part of our series. So before Yes. anything else, magpakilala po muna kami. Hello, ako po pala si Sister Rose, and with me is Sister Eza po. Thank you, Lord. Ayan, at ngayon naman meron tayo mga bagong interviewees. Ating mga guests. Ayan. Tawagin natin si Brother. Pakilala ka naman, Brother Jim. Ano po, ako po si Brother Jerome Legaspi from Lower South po. And good morning, Brother Jerome. Good morning po, Brother Jesse de Guzman po. Yan po. Good morning po, Sister Grace Caudilla po. Good morning po, ako po si Brother SJ. Binabati ko po si Mama at Daddy na nasa Lipa po ngayon. Ayan. Thank you, Lord. Parang mga introvert ata ang mga kasama natin ngayon. Ayan. Thank you, Lord. Ayan, sige. Thank you, Lord. So, again, we are on our series about change. So, on the first week, we have discussed that change is all around us. It can be physical, yung personal changes natin internally, or pwede rin yung outside changes like sa environment or parang situation. On the second week, we have discussed yung pinaka-common na concern kung bakit yung people doesn't accept change because of the fear of the unknown. But on the third week, naintindihan natin na when we receive Jesus as our Lord and Savior, nagkaroon tayo ng new perspective. Nag-iba na yung tingin natin sa mga bagay-bagay. And we see that changes, yes, sometimes it can be good, na it will help us improve, and sometimes it can be worse, depende kung mali yung pinili natin. But we accept the change that is offered by the Lord. And because of that, nagkaroon din tayo ng new attitude. So for this week, ang topic natin is about Jesus as the light. So let's read our verse for today. From John 8:12, it says, "When Jesus spoke again to the people, he said, 'I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.'"
So ngayon naman, no, we will be discussing paano kaya nakaka-affect that knowing that Jesus is the light, paano kaya siya makaka-apekto no, dun sa mga life changes natin. And meaning na si Lord ang light, ano kaya yung, kumbaga, ano kaya yung naging dulot nito sa atin? Ano kaya yung light na to? Ayan. Ayan, simulan na natin yung question natin for today. No? Yung unang tanong natin sa mga guests natin dito, ano yung mga bagay or yung mga habit no, na si Lord na mismo yung nagpakita sa'yo na anak mali yan. Si Lord na mismo yung nagsabi sa'yo na stop mo na siya, wag mo na siyang i-continue gawin. Ano yung mga bagay na yun, mga habits na yun? And simulan natin sa nag-iisa nating babaeng guest. Ayan, si Sister Grace. Ayun, thank you, Lord. Basahin ko lang yung word ni Lord. Sa Proverbs 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And always submit to Him and He will make your paths straight. Yun. So yung sa question na what are the things or habits that the Lord has exposed to you that you must not do or not continue doing. Yung sa akin kasi, contrary dun sa word ni Lord sa akin, is yung stubbornness. When it comes sa, kasi 'di ba since bata lagi tayong sinasabihan yung sa decisions natin kung ano yung will ni Lord. Yun. Pero yung tinuturo sa akin ni Lord kasi yung i-share ko lang saglit yung experience ko sa work. Kasi ako sa work personally gusto ko yung individual contributor ka lang. Kasi syempre yung sa path ng work mo, di ba, eventually mag-excel ka, yung magli-lead ka. So ako, gusto ko sana yung ako lang mag-isa, ayoko nung magli-lead. So yun yung personal na ko, ayoko siya. So sa office, pag nagkakaroon ng opportunity, kasi di ba pag promotions, pag ganun, tinatap ka, pero kailangan mo pa rin mag-apply internally. Yun, ilang beses ako natap para mag-apply internally. Pero dinidecline ko siya, even yung mga trainings for leadership, dinidecline ko siya talaga. Kasi nga, ayoko nito, Lord, di ba? Alam mo namang ganito ako. Ganito, sobrang inaano ka pa siya. So, eto, parang in-impress sa akin ni Lord na, ano bang, parang, nagda-doubt ka ba sa akin? Bakit ganyan ka so parang yung in-impress niya sa akin, yung sa 2 Corinthians 12:9, na each time said, my grace is all you need. My power works best in weaknesses. So yun, ito sa current ko na work, di ba kasi usual nga na tinatap ka para i-applyan mo. May event sa office na yung ang result niya ngayon is na-appoint na ako. Hindi na ako siya. Hindi ko na siya in-applyan or what. So, in-appoint na ako. So, yun. Thank you, Lord. Kasi, parang kung ako pa to yung thinking ko pa before na parang, ayoko nito, hindi ko to kaya kasi hindi ko nga to gusto, ganyan. Pero yun, pinakita sa akin ni Lord na yung plan niya, mas great sa sarili kong plan para sa sarili ko. Parang inulit ko yung sinabi ko. Pero yun nga, yung sabi nga, di ba, yung trust in the Lord, tas He will make your path straight. Yun. Ayun, thank you, Lord. Ate Rose, naging din natin yan before, yung bakit ayaw ng mga tao ng change. Tanungin ko lang ulit si Sister Grace, no? Ano yung, may follow-up question. Ano yung sa tingin mo yung parang nag-hinder sa'yo na parang ayaw mong tanggapin yung position na yun? Siguro kasi ang hirap, nakikita ko yung mahirap mag-lead. Kasi hindi na siya yung about work Hindi na siya technical na gagawin mo yung work mo. More on people management na siya. So yun, parang, di ko kaya to Parang minaliit ko naman si Lord nun. Kaya yun. Thank you, Lord. Thank you, Lord, no? Totoo yun. Talagang trust in the Lord with all your heart. Kasi hindi naman sa kakayanan mo manggagaling, 'di ba? And yun nga sabi nga ni Lord, 'di ba? Apart from me, you are nothing. So sa kanya talaga manggagaling lahat. And yun nga may mga times kasi na natatakot tayo mag-obey dun sa binibigay sa atin ni Lord kasi nga
fear of the unknown, 'di ba? Na naging topic din natin. And thank you Lord no kay Sister Grace. Si Lord na mismo parang nag-force na sa kanya. Thank you Lord no kasi hindi rin siya tinigilan talaga ni Lord. And ayan more experiences na mangyayari. Ate Rose. Ayan, oo. Tsaka ano, di ba, minsan kasi parang we all want to succeed naman, di ba, kung saang career tayo. Pero sometimes, very limited lang yung path na alam natin. Sabi nga sa Isaiah 55 verse 8 to 9, it says, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours, and my thoughts than your thoughts." So parang it also parang kumukonect din siya no, always trust in the Lord. Kasi iba yung mga paraan ni Lord, di ba? Sabi nga ni Gutch kanina, parang ayoko pero si Lord na yung nagbigay. Siguro may mas maganda nga si Lord na parang plan for you. Well, hindi siya parang. May mas magandang plan sa'yo si Lord para dyan. It can be siguro growth mo din personally, and syempre spiritually, ganyan. So, thank you, Lord. True, kasi mas magtitiwala siya ngayon kay Lord. Tama. Ayan, thank you Lord, Sister Grace. Ayan, tawagin naman natin yung katabi niya. Sino kaya katabi niya? Si Brother Jesse naman. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. So, regards sa question, actually nag-focus ako dun sa habits na term. So, sa habits kasi, according to my research, ang habits kasi is na-form siya like 80 to 90% of the time ginagawa mo siya. So, like example, ginagawa mo siya on a daily, like ayun na yung routine mo, routinary na siya. So that's becoming your habit. Sample kasi ng habits ko are greeting people, good morning, kahit na di maganda yung gising ko, ganyan. Just to start the day very positive. Even sa office, since sa office kasi ako yung pinakabata sa office namin. So, I always greet them, good morning guys, ganyan. Tapos pag sumagot sila, syempre, good morning po. Parang binalik nila yung positiveness na pinerform ko that day. So balik tayo sa questions. For the questions na habits na kumbaga na tawag dito. Ayun, yung sa akin para ma-overcome or di na gawin, ganyan. Siguro para sa akin, as I start kasi, right after college kasi, nag-start na ako mag-work. Then, doon na kami na-open sa mga tao, sa public, sa world. So basically, ganun pala dito. Like, doon pala pumapasok yung do not conform yourself to the pattern of this world. Yan. So, yan. Since ang understanding ko kasi before is like, mali yan, separate ko yung sarili ko. So, isang habit ko na ginawa ko, na-overcome ko na actually proud ako na-overcome ko yun. Starting 2022 or 2023 ata nangyari yun. Na-overcome ko siya is yung I separate myself sa mga taong, kumbaga, I separate myself from the weak. Yun kasi yung ginagawa ko before eh. Sa work kasi, once nagkamali ka, syempre, na din yung parang tinatawag na ick. Parang, okay, mali siya. Dito tayo. Separate tayo dito. Okay, parang, ayun yung naging understanding ko before. Yun nga, kumbaga, na-open ako sa, kumbaga, yung yung path ng career ko ngayon is going through leadership. And kumbaga, through time, I understand kung ano na yung meaning talaga nun. So, instead of, naging habit ko na yun eh, parang, I separate myself from the weak sa mga nagkakamali, ganyan. Though, that's, kumbaga, parang na-realize ko na ako rin naman nagkakamali. Diba? So, nandun din ako eh. So, parang, ganun ba sila sa akin? So, starting that year, na parang, nagkaroon ako ng something na, kumbaga, relevant sa team. I started to, kumbaga, re-evaluate yung habit na yun.
And for me to overcome, nandun ako to support them. Example, nagkamali yung colleague ko. Nandun ako to support them, parang hindi ko siya papansinin, ganyan. Kasi nagkamali siya. Kumbaga, I support him, I guide them. Di ba nga, sabi nga sa, wait lang, nasa na ano. Yan. Sabi nga sa Proverbs 27:17, iron sharpens iron and one man sharpens another. So meaning, ano kasi ito nandun ka dapat to witness, to guide. Kasi we all make mistakes. God allows mistakes for us to be the better version of ourselves. Yun kasi talaga yun eh. So, once na magkamali ang isang tao, wag mo siyang, kumbaga wag kang mag-separate sa kanya. But nandun ka dapat, nandun ka mag-guide, nandun ka mag-support sa kanya, to give proper word, ganyan. Example sa Ephesians 4:29, let no corrupting talk or corrupt talk came out from our mouths, but only such as is good for building up. So meaning, imbis na imbis na nagkamali siya, ayan, nandiyan yung chismis, nandiyan yung pag-uusapan. Imbis na ganun gawin natin, let's build him or her up again. Kasi tayo-tayo lang din naman magtutulungan dito. As a Christian, syempre magkakapatid tayo in Christ. And just to add lang din dun sa sinabi ko na na word is yung 1 Peter 4:8. Above all, yan. So dun pa lang sa above all, keep loving one another earnestly. Sa earnestly kasi, ang banggit sa dictionary is yung with sincerity and intense conviction or take it seriously. Meaning, you should love one another. Not to separate yourself from them, but to love them. At the same time, sabi nga doon, kasunod ng verse na yun, since love covers a multitude of sins. So love covers a multitude of sins, meaning covers or conquered multitude of sins, meaning patong-patong na kasalanan, which is, si God yun eh. So, Jesus Christ Himself sacrificed Himself for all the sins of mankind. So, as a person, doon ko na-realize na, as a Christian actually, doon ko na-realize na, ba't ko i-separate yung sarili ko sa taong yun? Instead, I want to be the witness kung paano siya i-hone or ihasa ng Panginoon. Ayan. So, yun po yung mga, yun po. Ang ganda nung sharing ni Brother Jesse. Closing prayer na daw tayo. Ayan. Thank you, Lord. Naalala ko lang yung verse dun sa 2 Corinthians 12:9-10, no? Yung, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ayun. Thank you, Lord. Kasi sige, thank you, Lord. Inadmit ni Brother Jesse yung habit na yon eh, 'di ba? And thank you, Lord, kasi ngayon tinuruan siya, binigyan siya ng wisdom ng Panginoon na kung ano yung dapat niyang gawin. And yun nga, to build yung mga taong or mga co-workmates niya. Kasi totoo nga naman, iisang company lang kayo. So kayo lang din yung magtutulungan, 'di ba? Ayan, thank you, Lord. No? Actually, nakaka-relate din ako dun kay Jessie kasi it's a common parang mistake or misunderstanding pag nasa corporate world ka. Or even siguro sa school din. Di ba kapag meron kang classmate or office mate or colleague na nagkakamali, tapos tingin mo naman talagang hindi siya nag-e-effort, parang ayoko na yung mga ganyan or something. Or parang tipong minsan siya na yung magre-reach out pero ikaw inineglect mo. Parang sa umpisa, parang kung iisipin mo sa galawan ng world, no, it's normal. Kumbaga yun yung normal nila. Pero sa ating mga Kristiyano, no, thank you Lord kasi nakokorek tayo ni Lord eh. Kumbaga si Lord nga, di ba, bumaba nagkatawang tao para sa atin. So sino pa tayo para, parang huyo ka naman para manghusga ka ng iba or parang perfect ka ba? Nalala ko doon yung sa sharing ni Jessie, yung about servant leadership ni Lord. In Matthew 20, verse 26-28, it says, sabi, but among you, it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant, and whoever wants to be first among you must become your slave. For even the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give His life as a ransom for many. So parang sa common misunderstanding na kapag yun sabi nga ni Jessie, nasa leadership role ka na is above ka na sa lahat. Kumbaga, ay hindi siya magaling, kaya mo na siya. Pero ang siguro natutunan din namin doon, and thank you Lord for the experience and correction, no, and discipline din,
na habang tumataas yung posisyon mo, nagiging mas kumbaga pinapahumble ka lalo ni Lord. Kasi nanggaling ka rin naman doon, nakikita mo rin yung struggles nila. And it's an privilege, opportunity din para sa'yo to help. And because of that, napiplease din si Lord doon. So, thank you, Lord, sa pag-share. Ayan. And kung meron mang iba din, pare-pareho din tayo na pinagdadaanan. And thank you, Lord, dahil si Lord ay nandyan para sa atin. Ayan, thank you, Lord. And thank you, Brother Jesse. Si Brother SJ naman. Okay, good morning po. So doon naman po sa tanong na yun, sabi nga po, yung tanong, what are the things or habits that the Lord has exposed to you that you must not do or not continue doing? So isa po dito sa mga bagay na yun ay yung procrastination. Okay, kasi may mga projects na parang nakaschedule tapos minsan parang sige bukas ko na lang gawin yan kasi magagawa ko naman bukas eh. Hanggang sa magpatong-patong na yung load. So ayun hanggang sa parang na-stress ka na ang nagmo-motivate na sa'yo gawin yon is yung pressure na yung sa timeline. So isa yon yung sa procrastination. Tapos isa pa po syempre as Christians yung sa mga nangyayari sa buhay natin, yung mga challenges, minsan yung pag-worry natin, yung nakakalimutan natin mag-trust kay Lord. So ayun, basahin ko muna dun sa dito sa Philippians 4 verse 6 to 7. Sabi dito, don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. So ayun nga po, kasi naniniwala ako na yung mga nangyayari sa buhay natin, halos lahat dyan is bunga ng mga choice natin sa buhay. Kasi ayun, meron na akong napakinggan dati na preacher, sabi niya, life is not a series of chances, it is a series of choices. So minsan, yung mga nangyayari sa buhay natin, hindi, most of the time, yun nga, bunga ng mga choice natin. Kaya, tapos ayun, minsan masisisi natin si Lord, Lord, or magtatanong mo si Lord, bakit nangyayari sa akin tong ganito? Ba't sa akin pa? Okay, ba't sa pamilya ko pa? Yung mga ganon, yung mga question na ganon. Pero, ayun, papaalala sa Lord na, ayun, nandyan si Lord para, ayun, syempre, parang consequence din yun sa mga ginawa mo eh. Okay, pero nandyan si Lord na siya yung magliligtas sa'yo. Kasi di ba sabi nga dun sa Isaiah 41 verse 10, sabi dito, isa sa mga pinanghahawakan ko din pong word, sabi niya dito, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So ayun siguro yung dalawang habits na expose ni Lord na wag kong wag ituloy yung procrastination pati yung pag-worry na magtiwala lagi kay Lord na ayun lagi ko lang pinanghahawakan sa mga challenge na nangyayari. Lagi ko nare-remind sa akin Lord na yun si Lord ay omnipotent, omnipresent and omniscient na ayun challenge lang yun sa buhay. Hindi naman to yung natin, itong world na to hindi yung home natin eh. Ano lang to, parang practicean lang to sa eternal life. So, ayun, na tuloy-tuloy ka lang mabuhay, magtiwala ka lang kay Lord araw-araw kasi iligtas ka niya dun sa lahat ng mga challenges mo. Sasamahan ka ni Lord dun sa lahat ng mga pinagdadaanan mo. At ayun, na kiniklaim na natin yung victory dun sa lahat ng mga nangyayari sa atin. So, ayun lang po. Thank you. Thank you, Lord, Brother SJ. No, totoo yun. Temporary home lang natin tong earth. And thank you, Lord, kasi meron siyang binigay na salita niya to guide us. Balikan ko lang yung habit na sinabi ni Brother SJ, no, yung procrastination, kasi nakarelate ako ng sobra-sobra. Ayan, thank you, Lord. No, kasi rin ako yung believer ako na palaging maraming time. Para may sinasabi nga na time optimist.
Ganun daw, feeling ko ganun ako eh. Feeling ko, kaya pa yan, mamaya may oras pa ako. Pero pagdating mamaya, wala na. Nagpuyat na naman. Oh. Thank you, Lord, no? Kasi may mga salita siya na even dun sa mga ganong habits natin, tinuturuan niya tayo. Sabi nga dito sa Ephesians 5:15 to 17, "Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time because the days are evil." So totoo nga, hindi naman talaga certain yung bukas eh. 'Di ba? Parang nagiging prideful nga tayo pag sinabi natin na meron pang bukas. Kasi hindi naman siya, sure ka ba na buhay ka pa bukas, 'di ba? So thank you, Lord, no, sinabihan tayo ng Panginoon na maging organized tayo, schedule natin yung mga bagay-bagay, no? Maging good steward tayo ng time. Kasi time is a blessing, di ba? Binigay sa atin ng Panginoon yung time. And panghawakan natin, no? Gamitin natin sa ikakaluwalhati niya rin. So thank you, Lord, Brother SJ. Sisters. Ayan. So thank you, Lord. No? Tsaka na-mention din ni SJ about yung mga choices. Madaming mga maling choices or mga maling decisions in life. So medyo natamaan ako doon. Pero thank you, Lord, no? Kasi si Lord, the God of our second chances. But sabi nga ni SJ, no, na-mention niya na there will be consequences because the Lord is holy. And si Lord, gusto niya tayong ayusin din. Sometimes, no, parang napapaisip tayo, na-mention ni SJ na parang, Lord, bakit naman nangyari sa akin to, ganyan. But when you look back, parang, ay, ako pala yun. Pinili ko pala yun. Mali pala yung choice na yun. Pero thank you, Lord, no? It's grasya pa rin ni Lord, no, na ipinakita sa'yo para hindi mo na siya gawin ulit. Parang, eto, nagkamali ka dito. Next time, wag mo nang gagawin. Though binigyan niya tayo ng free will, no, pinapakita pa rin ni Lord yung mga, parang ito yung mangyayari, ito yung good, ito yung bad. So, thank you, Lord, for that. Yung mga chances and opportunities. And we hope and pray and we encourage everyone na if pinakita sa'yo ni Lord na it's not good, di ba? Or pwedeng good siya, pero meron akong best para sa'yo. We hope na piliin natin yung best na ibinigay sa atin ni Lord. So, thank you, Lord. Ayan. Ayan. Ngayon naman, last but not the least, no, tanongin naman natin si Brother Jerome. Ayan. Ulitin ko lang po yung tanong po. What are the things or habits that the Lord has exposed to you that you must not do or not continue doing? Yun nga po. Before po, nung bago pa lang po kami sa ganitong gawain, need pa po kaming pilitin ng parents namin na umattend sa youth fellowship, ganon, umattend ng Sunday service. Yun po, pinarealize po sa akin ni Lord na dapat po lagi siyang inuuna. Babasahin ko lang po yung words Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ayun. Kasi po dati po nung bago pa lang po may sa ganitong gawain, kapag Saturday or Sunday, may mga errands po kami ng mga kapatid ko, kunyari po may lakad po ganun, or need mag-review para sa exam or may project. Dati po sasabihin ko kay mama, hindi po muna ako a-attend sa fellowship or youth fellowship kasi po may asikasuhin lang po. Pero po pinarealize po sa akin ni Lord na mali po yun. Dapat po unahin nyo palagi si Lord. Kasi po naranasan ko na po yun na sabi ko kay mama, hindi po muna ako attend kasi need ko po talaga mag-review. Ang dami ko pong exams. Tapos sinabihan ako ni mama, unahin mo si God kasi ba't ka ba nag-worry na na hindi ka pa nakakapag-review ng ayos si God na yung bahala doon. Ba't ka ba nag-worry? All-knowing siya tapos kaya niyang gawin lahat. So, ayun, napatunayan ko naman po na totoo yun kasi kapag may exam po kami, naipapasa ko naman po siya. Hindi naman po ako yung tipo ng estudyante na matalino pero naipapasa ko po yung mga subject ko sa tulong po ni Lord dahil po doon na lagi kong inuuna si God po. Yun. Thank you po. Thank you, Lord. Ayan. Siguro maraming mga kabataan na nakarelate dun sa, nung nagsisimula pa lang sila kay Lord, pinipilit pa sila ng mga parents nila na sumama, no? Pero yan, thank you, Lord, kay Brother Jerome, no na-realize na, pinarealize na sa kanya ng Lord na mahalaga na unahin ng Panginoon. Kasi kung titignan nga natin, no, sa isang buong linggo,
from Monday to Saturday or from Monday to Friday, nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, ano na lang ba yung ibigay natin, yung nag-iisang araw para kay Lord, di ba? Minsan, parang nagiging sapilitan pa, no? Pero thank you, Lord. Totoo nga, no? Seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Kahit may times na siguro kasi hindi nakapag-review, ganyan, dahil nga umattend ng Sunday fellowship. Pero si Lord pa rin yung gagawa ng paraan eh, di ba? Siya yung mag-work sa'yo, yung power niya yung mag-work sa'yo. Kaya may ipapasa mo pa rin for sure. So thank you, Lord, sa sharing ni Brother Jerome. Yeah, so tama yun, no? Tsaka thank you, Lord, kasi nire-remind din tayo ni Lord about priorities. Di ba parang kung mali yung mga prioritization mo sa buhay, most likely yung mga gagawin mo within the day, medyo jumble-jumble din siya. Pero if you parang, kung ano yung priority number 1 mo, yun yung gagawin mo, which is si Lord, no? Pagising mo sa umaga, you pray, di ba? Kapag yung priority mo with that day is pumunta ka ng fellowship, di ba? Worship service, then magiging okay yun. So thank you, Lord, for that reminder. Kasi kahit kami din, minsan may trabaho kami ng weekend or kahit yung mga estudyante, di ba? Malaking struggle yun. Pero sabi niya, no, you pray about it, si Lord naman yung gagawa eh. Yung favor pa rin ni Lord yung nandun, na biglang magka-cancel yung parang may exam, di ba? Tapos si Lord pa rin naman yung magbibigay sa'yo ng wisdom. So laging unahin natin si Lord. So thank you, Lord, Brother Jerome. Ayan. Thank you, Lord, sa mga answers ng ating mga guests, no? And kakanta na po kami. Sila pala. Ayan, kakanta na po sila para sa Ayan. Panginoon. Thank you, Lord. Is my life and my salvation. I will trust and will not be afraid. The Lord is my light and my salvation. I will trust and will not be afraid. The Lord is the stronghold of my life. My soul finds rest in you, O God. He alone is my rock and my salvation. He alone is my fortress. I will never be shaken. He alone is my rock and my salvation. He alone is my fortress. I will never be shaken. The Lord is my light and my salvation. I will trust and will not be afraid. The Lord is my light and my salvation. I will trust and will not be afraid. The Lord is the stronghold of my life. My soul finds rest in you. My soul finds rest. My soul finds rest
Thank you, Jesus. Ayan. Batiin naman natin, no, Ate Rose, yung mga may birthday ngayong araw. September 28, 2024. Happy birthday po kay Brother Robin Alamag, Sister Joanna Ebon, Sister Annalyn Zamora, Sister Daniela Garcia, hello, Sister Ella. Sister Angelica Kalinisan, Brother Jao Barrera, Sister Norma Cuartero, Brother Roman Toledo. Ayan, ang dami may birthday ngayon. Happy birthday po mga kapatid. God bless. Enjoy your day. Happy birthday po. mga kapatid. Enjoy your day. Ayan, thank you, Lord. Sige, balik na tayo. In Ephesians 5, verse 11 to 12, no, it says, "Have nothing to do with the fruitless deeds of the darkness, but rather expose them. It is shameful even to mention what the disobedient do in secret." So today, no, we are discussing about the light. And kanina, no, we thank the Lord kasi it's by His grace, no, sa mga sharing ng ating mga participants, no, na na-expose din sila, in-expose sa kanila ni Lord, no, sa puso nila. Ano ba yung mga deeds, sabi dito, deeds in the darkness. Medyo harsh, pero in reality, di ba, yun yung mga bagay na kailangan talaga natin ayusin. And thank you, Lord, no, for Him being the light is, di ba, pag may liwanag, nakikita mo, ay, may madumi sa damit mo, may madumi sa katawan mo. And that's how the Lord, no, works in us. So next naman, no, in Ephesians 13:14, it says, "But everything exposed by the light becomes visible, and everything that is illuminated becomes the light. So this is why it is said, 'Wake up, sleeper, rise from the dead, and the Christ will shine on you.'" So the same way then that the light illuminates the things to be clearer and more defined. So si Lord din, being the light, no, pinapakita rin naman niya sa atin ano yung mga bagay na mas kailangan natin i-improve, di ba? Ayusin, or to make things better, no, para mas makita rin siya sa buhay natin. So Esa, ano ba ang tanong natin sa Ayan. kanila? Ang second question natin para sa mga guests natin dito, no? Ano naman yung mga bagay or mga habit na pinakita sa inyo ng Panginoon na dapat nyong gawin para mas magkaroon kayo ng matibay na relationship sa Kanya? Ayan. Unahin naman natin yung nahuli kanina. Ayan. Si Brother Jerome. Yun. Wait lang. Yung mga habits or things na pinakita sa akin ni Lord para mapalapit sa Kanya. Tuwing may problema po sa buhay at lahat naman po tayo, may dinadala tayo sa buhay na mga problema. Tapos, yun yung way ni Lord para mas mapalapit sa Kanya. Yun nga po, sabi sa Philippians 4:13, "I can do all things through Christ who strengthens me." Yun. Kapag di mo na po alam yung mga gagawin mo sa mga bagay-bagay, isurrender nyo na lang po siya kay Lord po. Yun. Thank you, Lord po. Ayan, thank you, Lord. No? Kung sabi nga ni Brother Jerome, no, kasi minsan, no, tayo parang feeling natin kaya natin lahat. Na parang kung meron kang concern, sige, ako kaya ko na to. Pero sabi nga, no, tinuturuan tayo dito na parang sabi nga, "Cast your cares on Him because He cares for you." So, kay Lord mo siya ibigay. And sabi nga, no, may invitation si Lord na, "Come to me, all of you who are weary and burdened," di ba? "And I will lighten your load." Si Lord din yun. Minsan, akala natin kaya natin, pero hindi pala. But thank you, Lord, no, for that invitation ni Lord sa atin, na siya din, naman din yung tutulong sa atin. So, thank you, Lord. Ayan. Thank you, Lord, Brother Jerome. And tawagin naman natin si Brother SJ naman.
Siguro po yung mga habits or mga bagay na... Ano nga ulit yung tanong? Ay, yung dapat na gawin para mas mapalapit kay Lord is yung una, niremind ako ni Lord na unahin siya sa lahat ng bagay. Yun nga yung Matthew 6:33. Kahit sa mga maliliit na bagay, kahit dun sa mga feeling mo kaya mong gawin. Kasi minsan kaya tayo lumalapit kay Lord kapag di na natin kaya. Pero, ayun, mas maganda kung kahit sa mga simpleng bagay, lagi natin siyang inuuna sa lahat ng aspeto ng buhay natin. So ayun, syempre, ayun lang, parang sa start ng day mo, unahin mo si Lord, yung mag-pray ka, yung isa pa rin nire-remind din sa akin, Lord, yung Bible reading, parang sa palapit kay Lord, yung devotion natin. Tapos, ayun yung quiet time natin kay Lord, pati, ano pa ba, yung sa pamilya rin po. Yung, kasi naniniwala ako, yung sa, hindi naman order ata yun, pero, kumbaga yung tamang lang, yung una si Lord sa God, family, and ministry. So, si Lord muna, tapos yung family, and tsaka yung ministry. So, ayun lang po yung share ko. Thank you. Ayan, thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord, no? Medyo parang lahat tayo nakarelate. Ako din, So, bakit hindi parang, kaya na, ini-internalize ko mga oo nga. Shucks, wait lang, parang gano'n, no? Pero thank you, Lord, Brother SJ, sa inyong sharing. Kasi kahit kami din, no? Kasi sobrang nagmamadali ka, or minsan sa tingin mo, ay, okay na to. Pero sabi nga na-mention ni Brother SJ, na even in the small things, na tingin nating mga simpleng bagay, or parang mga trivial na bagay, let's pray about it. Like kung naalala yung about siguro sa mga finances, yung kunyari marami kang pera, ganyan. Pero how you spend it, sabi nga, every financial decision is a spiritual decision. Di ba parang si Lord, di ba, we are stewards nung treasures ni Lord. So dapat, no, ipagpipray mo din how you will handle it. At medyo natamaan ako doon nung sinabi din ni SJ. Pero thank you, Lord, for the reminder and for correcting us. Kumbaga, you set your priorities straight, sabi nga, di ba? And isa pa doon is about, sabi ni SJ, yung sa scripture, parang it reminded me of Psalm 119 verse 11. Sabi dito, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Or in other versions, it says, parang I have treasured your word in my heart. Kasi sometimes, no, nagkakamali tayo kasi hindi rin natin alam. Kumbaga, ay hindi pala tama yung pagsasalita ng hindi maganda. Like kanina na-mention ni Jessie, yung parang corrupt talk or unwholesome talk. 'Di ba? Minsan, pag nasa work ka or nasa school, yung mga joke nyo, for you, okay lang yun. Pero kapag iba yung nakarinig, hindi natin may explain sa lahat na, uy, hindi, sa amin, okay yun. Pero sa iba, it may sound differently or they may interpret it differently. So, thank you, Lord, for that. So, kailangan pala, we are also, alam din natin ano ba yung nasa word ni Lord. So, thank you, Lord, for reminding us about it. Totoo nga yun, no? Paano natin malalaman yung word ni Lord kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, di ba? And nabanggit nga rin kanina ni Brother SG, yung quiet time, yung importance ng quiet time. Kasi totoo nga, ako personally, no, naging struggle ko rin yan dati, yung maghahanap ka ng oras para makapagbasa ng Bible, makapag-pray, magkaroon ka talaga ng separate na time talaga na makakausap mo si Lord ng tahimik yung lugar. Medyo mahirap siya, no? Pero thank you, Lord, kasi Matthew 6:33, di ba? Kailangan mo talaga siyang unahin, gawing priority. And totoo nga yun, no? Minsan nagiging last resort din natin si Lord. No? Parang may one time ako na problema ako sa, na-anxious ako sa work ko. Siyempre, pag na-anxious ka, yun lang palagi mong iniisip, di ba? And usually, yung utak natin, palaging ang automatic na iniisip natin is yung negative. Diba? So, nag-overthink ka na. And then, tsaka mo lang marirealize na kapag nag-pray ka na, kasi nga, di ba, naging last resort. So, nung nag-pray na ako, ang babaw lang pala ng problema. May peace of mind ka agad. Ang bilis ng peace of mind, ang bilis ng sagot ng Panginoon. Kaya, thank you, Lord, dun sa naging sharing nga ni Brother SJ na huwag nating gawing last resort si Lord. And gawin nating unang action is prayer. Diba? Siya palagi yung una natin tatawagin. And napakabilis ng sagot ng Panginoon. Yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord, kay Brother SJ. And tawagin naman natin si Brother Jesse. Hello po. Ayan, ano ulit yung question? Pwede mo pa ko? Mga
bits or yung mga bagay na dapat mong gawin para mas mapalapit ka kay Lord? Sorry po. Ayan, siguro para doon, it's an habit na talaga ng, kumbaga, paglaking comfy ka kasi talaga. Ever since kasi talaga, simula kami sa children's ministry, tapos naging youth, naging young pro. Ngayon, hindi mawawala yung, kumbaga, yung connection natin kay Lord in a way na, kumbaga, ano ba yung greatest connection with God? Di ba prayer? So in every success, in every sufferings, every ups and downs ng buhay natin, every victories na attain natin sa life, pray. Kasi ayun yung kumbaga, doon ka magkakaroon ng kumbaga, yun nga, binabanggit ni Sister Esa na peace of mind after prayer. Talagang nandun yun. Kumbaga, madami akong pwedeng i-share na gano'n yung nangyari. Dahil nga, madami tayong problems and stuff. At si Lord lang naman talaga yung nagbibigay sa atin ng peace. Basahin ko lang siguro dun sa word ni Lord sa Philippians 4:6, which is yung, do not be anxious about anything. But in every, sabi nga dito, but in every situation. So dun pa lang sa every situation, like yung ups and downs mo sa buhay mo, yung sufferings mo, yung paghihirap natin lahat, yung pagiging masaya, yung kung paano ka naging nag-promote, ganyan. Lahat yon ipag-pray mo kay Lord kasi lahat yon galing sa Kanya. By prayer and petition, with thanksgiving, ipagpapasalamat natin lahat yon. Present your request to God. Ayun yung Philippians 4:6. And after you pray, dun lalabas si Philippians 4. Philippians 4 verse 7 naman. And the peace of God. Dun pa lang eh. So, after you pray, urgently, banggit nga stress, urgently, talagang biglang, okay, may bigay na word to calm yourself para may peace in mind ka, peace in your heart. Sabi nga dito sa verse 7, and the peace of God which transcends all understanding, which is, transcends meaning, surpasses all understanding. Yung binabanggit na understanding dito para sa akin is yung mga mankind understanding natin, which is yung doubts, yung doubts and yung worries natin sa buhay natin. Ayun yung, kumbaga, sinusurpass ng peace of God, yung ating sufferings. And with that, after mo ma-attain yung peace of God, doon naman pumapasok yung, kumbaga, yung harmony at saka yung calmness ng body natin. Then, ayun yung isa sa pinaka, until now, is a great practice eh. Kaya, I encourage everyone na lahat ng mga anak natin, even though anak ninyo pa. Wala pa po. Lahat ng mga nakakabata, is encourage natin umattend ng children ministry, youth ministry, yan. Kasi doon talaga nabibuild yung foundation ng prayer, which is yung greatest communication with God. Doon ka na, kay Lord ka na mag-rant, sa Kanya ka na mag-celebrate, siya yung gawin mong personal, kumbaga, diary mo. Since nandun na lahat eh. Talagang, kumbaga, God listens. And pag nakinig siya sa'yo at maririnig ka niya, He will provide a specific solution sa specific problem mo. So, ayun po. Thank you po. Thank you, Lord. God sees you and God hears you. Diba? Totoo yun, no? Yung prayer talaga napakalakas na na sandata natin yan sa buhay natin diba? And yung buhay natin ay punong-puno ng battles. So thank you, Lord. Nabanggit nga rin, na-mention din kanina ni Brother SJ, no, na napagtagumpayan na ng Panginoon yung mga battles na yun, i-accept na lang natin yung victory. Kaya thank you, Lord. Napakahalaga ng prayer sa buhay ng isang tao. Thank you, Lord. Tsaka pag alam natin na si Lord, He is, sabi nga ni Jessie, omnipresent. Lagi siya nandyan. Kahit nasan ka man, lagi siya nandyan. He is omnipotent din, no? He is all-powerful. Kung gaano mang kalakihan, kaliit yung issue mo, no? You come to the Lord. Kayang-kaya niya yun. And He is omniscient. He knows everything. Alam niya what is best. Alam niya kung ano man yung susunod na mangyayari, no? So, thank you, Lord. Dahil nandyan si Lord para sa atin. And it's a reminder din for us, no, to always pray. Yun yung unang-una, no? Parang babalik tayo ulit sa priorities. You always pray, you come to the Lord. So, and yun nga, nakita rin ng mga kabataan na to na yung reward when you come to the Lord. So, thank you, Lord, for sharing that to us, yung testimonies. Ayan. Thank you, Lord, kay Brother Jesse. Last but not the least, Sister Grace. Ayun, thank you, Lord. Actually, nakakatawa kasi pare-parehas
connected kami. Kasi kahit sa akin, yung thing or habit na pinakita sa akin ni Lord na kailangan kong gawin para maging closer to Him is same sa kanila. Yung prayerful attitude, tsaka yung continued communication kay Lord. Yung, kahit yung sa simpleng, halimbawa sa work, may na-receive ako na email na parang bago siya sa akin. Overwhelming, di ba? Parang, parang yung simple mong sinasabi na, paano ba to? Parang, di ko to alam ganyan. Pero pag, yung paglabas mo ng thought na yun na as in, parang sa hangin mo lang sinabi, yung effect niya, yung self-doubt, yun nga, yung mag-anxious ka. Pero, pag tinurn mo siya into pag-communicate kay Lord, so parang yung, paano ba to? Ganyan magiging, Lord, paano ba to? Hindi ko kasi to alam, tulungan mo ko. Yung may connection ba? Hindi mo na ma-feel yung doubt kasi hopeful ka kasi yung kausap mo, yung nakikipag-communicate ka, alam mo na pinapakinggan ka niya, alam mo yung plans niya for you, hindi ka yung anything na hindi harmful for you. So, yun nga, yung parang sabi nga ni Lord, 'di ba, sa yung karugtong nung sa For I Know the Plans, Jeremiah 29. So sa 12 nun, then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. Yung simple things na kahit like for youth, yung common na pag na-frustrate ka, yung mauuna yung pag-post mo sa Twitter, yung naglilinger sa'yo na parang kawawa naman ako, sobrang bigat ng problema ko, yung mga ganun. Pero nakakatawa kasi pag kay Lord mo siya agad unang sinabi, yun nga, yung ang galing para siyang magic. Yung parang may clarity ka agad, yung masasagot mo agad yung parang kumbaga peaceful ka na, yun nga, sabi nila. Yun, thank you Lord kasi pare-pares kami, tas nakakakuha din ako ng mga insights. Thank you Lord. Ayun, thank you Lord sa sharing ng ating mga ng mga kapatid. Totoo nga, napakalakas ng prayer sa buhay talaga ng mga tao. And maging reminder sa atin na apart from Him, we are nothing talaga. Lahat ng solusyon sa problema natin, pati yung comfort, yung peace, sa Kanya lang natin makukuha sa Panginoon lamang. And thank you Lord. Ayan, thank you Lord, no. Sobrang nakakatuwa din kasi sabi nga ni Gotch, no, parang tayo din natututo sa isa't isa. Sometimes kasi pag sinasolo mo, hindi mo maintindihan na parang baka ako lang yung ganito, kaya ka nagsa-self-pity, hindi mo alam, siya din pala same. Pero you have the same God na tutulong din para sa inyo. So thank you Lord. So siguro just for our conclusion, no, sabi niya kanina, the world is a dark place. Yung pag tumingin ka sa news, no, negative yung news, ganyan, it may, sometimes, merong mga feel-good stories, but in general, no, it's about crime, syempre, nasa news siya, ganyan, corruption and everything. And kahit na siguro wala sa news, in this world, sabi nga, no, there will be trials, temptations, lahat, it's very dark. Pero sabi nga dito, it's an invitation, siguro we would like to take this opportunity to invite everyone to come to Jesus. He is the light. Sabi niya kanina, no, He will, yung light sometimes siguro sa mga nasanay sa dilim or parang something hidden, it's very nakaka-anxious kasi ma-expose ka eh. Pero once na nandun ka na, no, makikita mo na, ay, meron pa palang inaaya sa akin si Lord. Akala mo yun na yung best version of yourself or parang akala mo yun na yun. Pero meron pa pala si Lord na mas magandang plano sa'yo. And that same light, no, yan din yung tutulong sa'yo para one step ahead. Tutulungan ka ni Lord, no, how to navigate life, nakasama siya. In Psalm 119 verse 105, it says, Your word is a lamp for my feet and a light for my path. Di ba? Parang tayo, minsan ang struggle natin is, Lord, ano kaya yung gagawin ko dito sa binigay sa akin na to? Ano kaya tong change sa buhay ko? Pero sabi nga, no, sa lahat ng mga testimonies na ibinigay ng mga kapatid natin, you come to Jesus, He will show you the right way. No, sabi, kilala ka ni Lord personally. Alam niya kung ano lang yung kaya mo. It can be baby steps, pwedeng biglang malaking step kasi kaya mo yun eh. He knows you very, very personal. And we thank the Lord for that. So we would like to take this opportunity na if you are not yet a believer,
you come to Jesus. He loves you. He died for you. You accept and believe in Him and repent. We admit that we are all sinners and we need a Savior. And if you are a Christian now and you made a lot of mistakes, most likely siguro baka hindi mo masabing mistake or pwedeng, it's a common mistake for everyone, no? You go back, come back to Jesus. He loves you, He died for you, and He has forgiven you. And that's grace. So we hope and pray, na makasama din namin kayo dito. Siguro hindi man dito like physically, can be virtual, and we hope and see you din. And ayun, so thank you, Lord. So in all our life changes, sabi nga, you always come to the light, you come to Jesus. So thank you, Lord. Sige, let's close in prayer. So let's bow our head and let's pray. Lord of Lord, God of gods, we thank you and we praise you, Lord, for this day na ibinigay niyo sa amin. Thank you, Lord, sa malayang araw, oras, upang kami po yung makapagtipon-tipon at makapag-aral po ng inyong salita. Thank you, Lord, for teaching us na ikaw po ang aming light, Lord, the light of the world, the light of our life. Thank you, Lord God, for exposing us sa mga maling gawa po namin. Thank you, Lord, for giving us discipline because the Lord loves who He disciplines. Thank you, Lord. And Lord, thank you, Lord, also for being the light to help us improve, to help us navigate life, Lord. Maraming salamat para aming pong tuluyan, Lord, na ma-experience yung life in all its fullness na ikaw naman po ang nagbigay. Thank you, Lord God. And Lord, sa oras po, natitirang oras, sa araw na ito at sa mga susunod na araw, we lift them all up to you, Lord. We ask for wisdom, guidance that comes from you, Lord, na lahat po ng aming decisions, gawain, Lord, ikaw pong mabigyan ng papuri at luwalhati. We also pray sa lahat po ng may sakit, Lord. We pray na ikaw pong bahala, Lord, because we know, Lord, that you are the God who heals. And Lord, we also pray for our leaders, Lord, those who are in authority, Lord. We pray for wisdom, Lord. Bigyan niyo po sila ng wisdom and anointing, double portion of your anointing to govern lahat po ng ibinigay niyo po sa kanilang mga task, Lord, at sa pag-govern ng mga tao. Maraming salamat po, Lord. And sa aming po mga concerns, whether it be yung physical, financial, mental, emotional, and spiritual concerns, Lord, we lift them all up to you, Lord God. And may the words of our mouth and the meditation of our heart be pleasing to you, our Lord, our rock, and our Redeemer. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Si Jesus ang ating kalakasan. Si Jesus ang batong di matitinan, matibay na muong at tanging tanggulan, ang sa atin ay nag-iingat. Si Jesus ang daan at katotohanan. Kay Jesus may buhay na walang hanggan, tinapay ng buhay, igaw ng sanlibutan, makapangyarihan Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin siya. Pasalamatan siya. Hallelujah, sambahin siya, awitan siya ng may kagalakan, awitan siya ng may kagalakan, awitan siya ng may Thank you, Lord po, mga kapatid. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and
kita